Ikalawang mga hari, kabanatang 9 hanggang 10. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Si Jehu ay hinirang na hari. Nilipol ang buong sambahayan ni Ahab at mga kamag-anak ni Ahazias. Winakasan ni Jehu ang pagsamba kay Baal. Ikalawang mga hari, kabanatang 9. Ginawang hari ng Israel si Jehu. Samantala, tinawag ni Propeta Eliseo ang isa sa mga propeta at inutusan. Magbihis ka, pumunta ka sa Ramot Gilead at dalhin mo ang langis na ito. Pagdating doon, hanapin mo si Jehu na anak ni Jehoshaphat at apo ni Nimshi. Sabihin mong iwan muna niya ang kanyang mga kasamahan at isama mo siya sa isang silid. Dooy ibuhos mo ang langis na ito sa kanyang ulo. Sabihin mong pinili siya ni Yahweh upang maging hari ng Israel. Pagkatapos, umalis ka na agad. Pumunta nga sa Ramot Gilead ang kabataang propeta. Nadatnan niyang nagpupulong ang mga opisyal ng hukbo. Sinabi niya, "Napag-utusan po ako, mahal na pinuno." Si Jehu ang sumagot, "Sino sa amin ang kailangan mo?" "Kayo po," sagot ng propeta. Tumindig si Jehu at sumama sa propeta sa loob ng bahay. Pagdating doon, ibinuhos niya sa ulo ni Jehu ang langis, sabay sabi, "Ganito ang sabi ni Yahweh ang Diyos ng Israel. Binubuhusan kita ngayon ng langis upang maging hari ng Israel na kanyang bayan. Papatayin mo ang iyong hari na anak ni Ahab upang maipaghiganti ko kay Jezebel ang aking mga propeta at ang lahat ng lingkod ni Yahweh na kanyang pinatay. Mauubos ang angka ni Ahab at papatayin ko ang mga anak niyang lalaki sa Israel, maging alipin o malaya. Gagawin ko sa pamilya niya ang ginawa ko sa pamilya ni Jeroboam na anak ni Nebat at ni Baasa na anak ni Ahiyas. Si Jezebel ay lalapain ng mga aso sa kaparangan ng Jezreel at walang maglilibing sa kanya." Pagkasabi nito, dali-daling umalis ang kabataang propeta. Nang bumalik si Jehu sa kanyang mga kasamahan, tinanong siya ng mga ito, "Ano ang nangyari? Anong kailangan sa iyo ng lukulukong iyon?" Sinabi niya, "Alam na ninyo kung anong gusto ng lukulukong iyon." "Ano nga ang sinabi niya?" tanong nila. At sinabi niya, "Ganito ang sabi niya, inutusan ako ni Yahweh na buhusan kita ng langis upang ikay maging hari ng Israel." Pagkarinig nito'y dali-dali nilang inalis ang kanilang mga balabal at inilatag sa paanan ni Jehu. Hinipa nila ang trumpeta at saka sumigaw, "Mabuhay si Jehu, mabuhay ang hari." Pinatay ni Jehu si Joram. Pinag-aralan ni Jehu kung paano niya mapapatay si Joram na noon ay kasama ang mga Israelitang nagbabantay sa Ramot Gilead laban kay Haring Hazael ng Syria. Si Haring Joram ay bumalik noon sa Jezreel upang ipagamot ang sugat na tinamo sa pakikipaglaban kay Haring Hazael at sa mga tauhan nito. Sinabi ni Jehu, "Kung talagang kakampi ko kayo, isa man sa kanila ay huwag ninyong pababayaang makapunta sa Jezreel upang ibalita ang nangyaring ito." Sumakay siya sa kanyang karwahe upang puntahan si Joram sa Jezreel na noon ay dinadalaw ni Haring Ahazias ng Huda. Mula sa tore ng Jezreel, natanaw ng bantay ang pangkat ni Jehu. Sinabi niya, "May isang pangkat na dumarating." Sumagot si Joram, "Sabihin mong salubungin ang isa nating mga ngabayo at itanong kung mga kaibigan ba sila o mga kaaway." Kaya sinalubong sina Jehu ng isang mga ngabayo at sinabi, "Ipinatatanong po ng hari kung kayo'y kaibigan o kaaway." Sumagot si Jehu, "Kaibigan man o kaaway, wala akong pakialam. Sumunod ka na lang sa akin." Dahil dito, sinabi ng bantay, "Sinalubong na sila ng ating kawal, ngunit paparating pa rin dito ang pangkat." Inutusan niyang muli ang isang mga ngabayo at ipinatanong kung kaibigan ba sila o kaaway. Sinabi ni Jehu, "Anong kaibigan o kaaway? Sumunod ka na lang sa akin." Sinabi uli ng bantay kay Joram, "Sinalubong na sila ng ating kawal, ngunit paparating pa rin ang pangkat." Parang isang siraulo sa sobrang bilis ng pagpapatakbo ng karwahe ang kanilang pinuno.
parang si Jehu na anak ni Nimshi. Sinabi ni Joram, ihanda ninyo ang aking sasakyan. Dali-daling sumakay sina Joram at Ahaziyas at sinalubong ang pangkat ni Jehu. Nagkasalubong sila sa lupain ni Nabot. Nang makilala siya ni Joram, itinanong nito, kapayapaan ba ang sadya mo, Jehu? Sumagot si Jehu, magkakaroon ba ng kapayapaan habang naglipa na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at pangkukulam na pinalaganap ng ina mong si Jezebel? Nang marinig ito, biglang ibinwelta ni Joram ang kanyang karwahe upang tumakas kasabay ng sigaw kay Ahaziyas. Pinagtaksilan tayo, ngunit buong lakas na pinana ni Jehu si Joram. Tinamaan siya sa likod at tumagos ang palaso sa puso. Bumagsak si Joram sa loob ng karwahe. Sinabi ni Jehu sa kanyang katulong na si Bidkar, buhatin mo siya at ihagis sa lupa ni Nabot ng Jezreel. Alalahanin mo ang pahayag ni Yahweh laban sa ama niyang si Ahab noong tayo'y kasama pa niya. Nakita mo ang pagkamatay ni Nabot at ng kanyang mga anak. Gagantihan kita sa lupaing ito. Kaya nga buhatin mo siya at ihagis sa lupa ni Nabot upang matupad ang sinabi ni Yahweh. Pinatay ni Jehu si Ahaziyas. Nang makita ni Ahaziyas ang nangyari, tumakas siya papuntang Bet-Agan. Ngunit ipinapana rin siya ni Jehu at siya'y bumagsak sa loob ng karwahe nang paahon nito sa Gur na malapit sa Ibleam. Gayunman nakatakas siya sa Megiddo at doon namatay. Ang bangkay niya'y kinuha ng kanyang mga tagapaglingkod at isinakay sa karwahe, at siya'y inilibing nila sa Jerusalem, sa libingan ng kanyang mga ninuno sa bayan ni David. Si Ahaziyas ay naging hari ng Huda noong 11 taon ng paghahari ni Joram sa Israel. Ang pagkamatay ni Jezebel. Bumalik si Jehu sa Jezreel at ito'y nabalitaan ni Jezebel. Kinulaya ni Jezebel ang kanyang mga mata, inayos na mabuti ang buhok at dumungaw sa bintana ng palasyo. Nang makita niyang pumapasok si Jehu, itinanong niya, kapayapaan ba ang sadya mo, Zimri, mamamatay ng sariling Panginoon? Tumingala si Jehu at nagtanong, sino sa inyo riyan ang aking kakampi? Nang dumungaw ang 2 o 3 yunuko, sinabi niya sa mga ito, ihulog ninyo ang babaeng iyan. Inuhulog nga nila si Jezebel. Nang ito'y bumagsak sa lupa, tumilamsik sa pader at sa mga kabayo ang kanyang dugo, at ang bangkay ay pinasagasaan niya sa karwahe. Pumasok si Jehu sa palasyo upang kumain at uminom. Maya-maya sinabi niya, kunin ninyo ang isinumpang babaeng iyon at ilibing ninyo sapagkat anak din naman siya ng hari. Nang puntahan nila ang bangkay upang ilibing, wala na silang nadatnan kundi ang ulo, mga buto ng kamay at paa nito. Nang ibalita nila ito kay Jehu, sinabi nito, ito'y katuparan ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Elias, na si Jezebel ay lalapain ng mga aso sa mismong nasasakupan ng Jezreel. Parang duming sasambulat ang kanyang bangkay at walang makakakilala sa kanya. Kalawang Mga Hari, Kabanatang 10. Nilipol ni Jehu ang sambahayan ni Ahab. Si Ahab ay may 70 anak na lalaki sa Samaria. Sinulatan ni Jehu ang mga pinuno ng Jezreel, ang matatandang pinuno at ang mga tagapag-alaga ng mga anak ni Ahab. Ganito ang nasa sulat, sinulatan ko kayo sapagkat kayo ang tagapangalaga sa sambahayan ng inyong Panginoon at nasa pamamahala ninyo ang kanyang mga karwahe at mga kabayo, mga sandata at mga lunsod na napapaligiran ng pader. Piliin ninyo ang pinakamahusay sa mga anak ng inyong Panginoon. Gawin ninyo siyang hari at ipagtanggol ninyo siya. Kinilabutan sa takot ang mga pinuno sa Samaria sapagkat naisip nila na kung ang 2 hari ay walang nagawa laban kay Jehu, lalong wala silang magagawa. Kaya sinagot nila ang sulat ni Jehu at kanilang sinabi, nakahanda kaming paalipin sa inyo. Susundin namin ang lahat ng ipag-uutos ninyo sa amin. Hindi kami maglalagay ng hari. Gawin na po ninyo ang inaakala ninyong mabuti. Sinulatan sila uli ni Jehu, ang sabi sa sulat, kung talagang kampi kayo sa akin at handang sumunod sa mga utos ko,
Pugutan ninyo ng ulo ang mga anak ng inyong Panginoon at dalhin dito sa Jezreel bukas ng ganitong oras. Ang 70 anak ni Haring Ahab ay nasa pangangalaga ng mga pangunahing lalaki ng lungsod. Pagkatanggap nila sa sulat, pinugutan nila ng ulo ang mga anak ng hari at ang mga ulo'y inilagay sa mga basket at ipinadala kay Jehu sa Jezreel. Pagdating doon, sinabi sa kanya ng tagapagbalita, "Narito na po ang mga ulo ng mga anak ni Ahab." Sinabi ni Jehu, "Pagdalawahin ninyong bunton sa may pagpasok ng bayan at hayaan ninyo roon hanggang bukas ng umaga." Kinaumagahan, lumabas siya ng palasyo at sinabi sa mga tao, "Kayo ang humatol. Kung ako ang pumatay sa aking Panginoon, sino naman ang pumatay sa mga ito?" Natupad ngayon ang lahat ng sinabi ni Yahweh tungkol kay Ahab sa pamamagitan ni Propeta Elias. Wala ngang itinira si Jehu sa sambahayan ni Ahab. Pinatay niyang lahat ang tauhan nito at mga kaibigan, pati ang mga pari. Pinatay ang mga kamag-anak ni Haring Ahazias. Pagkatapos pumunta si Jehu sa Samaria, sa daan sa may lugar na tinatawag na silungan ng mga pastol, ay nakasalubong niya ang mga kamag-anak ni Haring Ahazias ng Huda. Sila'y tinanong niya, "Sino kayo?" "Mga kamag-anak po ni Haring Ahazias. Naparito kami upang dalawin ang mga anak ng hari at ng reyna," sagot nila. Ipinahuli niya ang mga ito at ipinapatay sa may hukay, malapit sa silungan. Wala siyang ipinatirang buhay. Lahat-lahat ng napatay ay 42. Pinatay ang mga natitirang kamag-anak ni Ahab. Nang umalis doon si Jehu, nakasalubong niya si Jonadab na anak ni Rekab. Binati siya ni Jehu at tinanong, "Ikaw ba'y buong pusong nakikiisa sa akin?" "Oo," sagot nito. "Kung ganoon," sabi ni Jehu, "sumakay ka sa aking karwahe." At inalalayan niya ito sa pagsakay. Sinabi pa niya, "Isasama kita para makita mo kung gaano ako katapat kay Yahweh." At nagpatuloy silang magkasama sa karwahe. Pagdating sa Samaria, pinatay niyang lahat ang natitira pang kamag-anak ni Ahab. Wala siyang itinirang buhay, tulad ng sinabi ni Yahweh kay Elias. Pinatay ni Jehu ang mga sumasamba kay Baal. Tinipon ni Jehu ang mga tao at sinabi niya, "Hindi masyadong pinaglingkuran ni Ahab si Baal, ngunit higit ko siyang paglilingkuran. Tawagin ninyo ang lahat ng mga propeta, mga pari at mga tagasunod ni Baal, at gagawa tayo ng isang malaking paghahandog kay Baal. Kailangang makasama ang lahat ng tagasunod ni Baal. Papatayin ang sinumang hindi sasama." Ngunit paraan lamang ito ni Jehu upang mapatay niyang lahat ang mga sumasamba kay Baal. Iniutos niya, "Ipahayag ninyong tayo'y mag-uukol ng pagsamba para kay Baal." At ganoon nga ang ginawa nila. Ang pahayag na ito'y ipinaabot niya sa buong Israel at dumalo naman ang lahat ng sumasamba kay Baal, kaya't punong-puno ang templo ni Baal. Sinabi ni Jehu sa tagapag-ingat ng mga kasuotan sa templo, "Ilabas mong lahat ang kasuotan at ipasuot sa mga sumasamba kay Baal." Sumunod naman ito. Pumasok siya sa templo kasama si Jonadab na anak ni Rekab. Sinabi niya sa mga lingkod ni Baal, "Tingnan ninyong mabuti at tiyaking walang mga lingkod si Yahweh na napasama sa inyo." Pumasok sila upang ialay ang mga handog na susunugin. Si Jehu ay naglagay ng 80 tauhan sa labas ng templo at pinagbili na ng ganito, "Bantayan ninyong mabuti ang mga taong ito. Kayo ang papatayin ko kapag may nakatakas." Nang maialay na ang mga handog na susunugin, pinapasok niya ang mga kawal at mga pinuno at ipinapatay ang lahat ng nasa loob, saka isa-isang kinaladkad palabas. Nagtuloy sila sa kaloob-looban ng templo, inilabas ang mga sagradong haligi sa templo ni Baal at sinunog. Pagkatapos, winasak nila ang rebulto ni Baal at iginuho ang templo. At ang templo ay ginawa nilang tapunan ng dumi hanggang sa ngayon. Ganoon ang ginawa ni Jehu upang alisin sa Israel ang pagsamba kay Baal. Ngunit tinularan din niya ang kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat.
na sumamba sa guyang ginto na nasa Betel at Dan, na siya namang naging dahilan ng pagkakasala ng Israel. Sinabi ni Yahweh kay Jehu, "Dahil sa paglipol mo sa sambahayan ni Ahab na siya kung nais mangyari, sa sambahayan mo magmumula ang hari ng Israel hanggang sa ikaapat na salinlahi." Ngunit si Jehu ay hindi nagpatuloy sa pagsunod sa kautusan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Tinularan niya ang masasamang gawa ni Jeroboam na naghatid sa Israel sa pagkakasala. Ang kamatayan ni Jehu. Nang panahong iyon, pinabayaan ni Yahweh na masakop ng ibang kaharian ang ibang lupain ng Israel. Unti-unti na silang nasasakop ni Hazael. Nakuha na sa kanila ang gawing silangan ng Hordan, ang buong Gilead, Gad, Ruben at Manases mula sa Aroer sa may kapatagan ng Arnon, pati ang Gilead at ang Bashan. Ang iba pang ginawa ni Jehu ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Namatay siya at inilibing sa Samaria, at ang anak niyang si Joahaz ang pumalit sa kanya bilang hari. Naghari si Jehu sa Israel sa loob ng 28 taon.